Nang marinig ang sinabi ni Bai Chengxing, agad na nagsabwatan ang ilang manunood na puno ng inggit upang magsanib puwersa, bugbugin, at pabagsakin si Su Hong para maagaw ang napakarangyang vilya para sa kanilang sarili. Ngunit ang mga naiinggit na lalaking sumubok mag-ambush kay Su Hong para sa kanyang vilya ay agad na bumagsak at nakahandusay sa semento sa loob lamang ng isang kisap mata. Wala silang nagawa kundi ang umiyak at magdalamhati sa kung gaano siya kabaliw at kalupit maging overpowered sa totoong buhay. Pagpasok niya sa loob ng kanyang bagong tirahan, tuluyang namangha si Su Hong sa napakaganda at pambihirang pasilidad nito. Agad din niyang napagtanto na ang paghawak sa ganoong dambuhalang vilya ay tiyak na maglalagay ng isang malaking target sa kanyang likod at mag-aakit ng walang katapusang galit at inggit mula sa ibang mga estudyante. Dahil dito, naunawaan niya na sadyang ginagamit ng akademya ang mga top-tier na dormitoryong ito upang magsimula ng hidwaan, na nagpapakaladkad sa mga estudyante na makipaglaban at makipagkompetensya sa isa't isa. Pagkatapos, sa mismong loob ng kanyang silid, nakakita si Su Hong ng isang napaka-high-tech na virtual reality pod. Agad niyang nalaman na ito ang pintuan o gateway na ginagamit upang kumonekta sa network at makipaglaban sa mga sikat na ladder battle. Sa kagustuhang masubukan ang kanyang sariling mga limitasyon, agad siyang pumasok sa loob ng kapsula upang makita kung ang kanyang isip ay automatikong magkakaroon ng synchronization sa virtual na mundo. Sa pagpindot at pagkasara ng pod, ang kanyang kamalayan ay higit na nahatak patungo sa isang neon na digital hub. Buong lugod siyang tinanggap ng system at ipinaliwanag na ang lahat ng mga estudyante ay nasa parehong espasyo. Ang lahat ng pisikal na stats at level ng spiritual energy ng bawat manlalaro ay ganap na pinante at binawasan upang mapanatiling patas at makatarungan ang labanan para sa lahat. Pagkatapos noon, tuluyang ibinlock ng system ang paggamit ng lahat ng mga natatanging kakayahan o special abilities at maging ng mga kapangyarihang espiritual. Dahil dito, naramdaman ni Su Hong na siya ay tila napakabagal kumilos sapagkat ang kanyang nakakatakot at pambihirang lakas ay labis na nabawasan at ipinantay sa karaniwan. Dahil naka-off-rin ang kanyang kakayahang mag-scan o mag-spiritual detection, napagtanto niya na ang mga ladder match na ito ay isang tunay na pagsusulit ng purong diskarte sa pakikipaglaban, teknik, at totoong kasanayan sa martial arts. Ipinagpatuloy ng system ang pagpapaliwanag sa antas at estruktura ng rangkang, na nagsisimula sa bronze at umaakyat patungo sa silver, gold, platinum, diamond, master, grandmaster, at sa huli ay ang antas na king. Upang makaakyat sa susunod na tier, kailangang makakuha ang mga manlalaro ng siyam na bituin at maipasa ang isang promotion match. Upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay, nilimitahan ng system ang lahat ng mga manlalaro sa mababang tier na gumamit lamang ng mga pamantayang C-rank alloy na sandata at pinapili siya ng kanyang gagamiting kagamitan. Agad siyang pumili ng isang sibat, at namangha siya kung paanong ang timbang at balanse nito ay eksaktong-eksakto sa kanyang totoong sandata sa tunay na mundo. Kasunod nito, hiniling ng system na gumawa siya ng isang username, at binigyan siya ng babala na gumamit ng pekeng pangalan upang mapanatiling ganap na nakatago ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Subalit habang nagsisimula siyang mag-type, tuluyan siyang nagulat at napanganga. Isang serye ng mga pulang error screen ang biglang lumabas sa kanyang harapan, na nagsasabi sa kanya na halos lahat ng naiisip niyang pekeng pangalan ay ginagamit na ng ibang manlalaro. Tuluyan siyang nawala ng pasensya at napuno na sa sitwasyon. Galit niyang pinagpipindot ang mga random na pindutan sa console at agad na kinumpirma ang unang pangalang lumabas nang hindi man lang ito binabasa. Gayunpaman, mabilis na napalitan ng matinding kilabot at takot ang kanyang mukha ng matagumpay na merhistro ng system ang kanyang bagong username bilang I love long legs in black stocking. Natatarantang sinubukan niyang palitan ang pangalan ng kanyang profile, ngunit nalock na ito ng system at hindi na pwedeng baguhin. Sa matinding kahihiyan, wala nang nagawa si Su Hong kundi ang magpatuloy at i-adjust na lamang ang mukha ng kanyang virtual avatar upang walang sinuman sa tunay na mundo ang makakilala sa kanya. Sa sobrang pagnanais na matapos na ang buong proseso ng mabilis hanggat maaari, pinaglaruan at ginalaw-galaw na lamang niya ang mga customization slider ng pikit mata. Habang naghahanap ang system ng kanyang makakalaban, napansin ni Su Hong na aksidente niyang naayos ang kanyang avatar na magmukhang isang dugyot at may edad na lalaki.
Bago pa man niya ito maitama, mabilis siyang ipina-race ng laro laban sa isa pang manlalaro na may katulad ding kakaibang username na Busty Babes. Agad na na-teleport si Suhong sa loob ng arena ng pakikipaglaban, at nakaharap niya ang isang higanteng may pulang balat at napakalaking mga kalamnan. Tumawa ang lalaki sa kanilang mga nekotitawang avatar at pabirong nagtanong kung naputulan ba ng dila si Suhong dahil sa sobrang gulat. Sa wakas, nagsimula na ang countdown, at ang dalawang mandirigma ay naghanda para sa isang brutal na labanan na nakabatay lamang sa purong kasanayan at diskarte. Agad na sumugod ang pulang higanti gamit ang isang dambuhala at napakalakas na atake, ngunit walang kahirap-hirap itong sinagip at ibinlock ni Suhong. Dahil dito, agad na napagtanto ng kanyang kalaban na ang kanyang kinakaharap ay isang tunay at dalubhasang eksperto sa pakikipaglaban. Namangha sa nakalilitong bilis ni Suhong, halos hindi na masundan ng higanti ang kanyang mga galaw. Mabilis na lumampas si Suhong sa kanyang mga depensa at nagpakawala ng isang mabilis at walang humpay na serye ng mga patama. Casual niyang winasak ang depensa ng kalaban at nagpatama ng isang napakasakit na hampas. Nagsimulang magpawis ng malamig sa matinding panik ang kanyang kalaban, nang mapagtantong siya ay ganap at lubos na dinodomina sa kabila ng katotohanang mayroon silang eksaktong parehong level ng stats at lakas. Bago pa man makabawi ang higanti, nagpakawala si Suhong ng isang huling patagilid na saksak diretso sa dibdib nito, na agad na nagbigay ng mabilis at madaling tagumpay para sa account na I Love Long Legs in Black Stocking. Habang ginagawaran siya ng system ng isang puntos para sa paggapi sa kanyang unang bronze na kalaban, napangiti si Suhong. Napagtanto niya na kahit wala ang kanyang mga pambihirang kapangyarihan at pisikal na aura, ang kanyang mga teknik sa paggamit ng sibat ay sapat na upang gawing isang malaking katatawanan ang mga mababang antas na labanang ito. Sa pagsusuri sa kanyang progreso, kinalkula ni Suhong na ang isang solong tagumpay ay nagtataas lamang ng kanyang star rating ng 15%. Nangangahulugan ito na kailangan niyang manalo ng 6 na sunod-sunod na laban ng walang pagkakamali upang makatuntong sa kasunod na rank. Alam niyang noong mga nakaraang araw ay labis siyang umaasa sa kanyang kakaibang lakas ng katawan, kaya nagpasya siyang gamitin ang mga labanang ito bilang isang perpektong pagkakataon upang sanayin at pahusayin pa ang kanyang mga batayang kasanayan sa martial arts. Samantala, sa isang kalapit na dormitoryo, isang masiglang freshman na babae ang mabilis na pumasok sa silid ng kanyang nakatatandang kapatid. Masaya at nasasabik niyang iminungkahi na magsanib puwersa sila upang agawin ang napakarangyang number 001 Villa mula sa bago nitong may-ari. Gayunpaman, ang kanyang eleganteng nakatatandang kapatid, na siyang pinakamahusay na estudyante at top student sa kanilang sariling probinsya, ay malamig na tumanggi sa kanyang ideya. Sinabihan niya ang nakababatang kapatid na itigil ang pag-aaksaya ng oras sa mga walang silbing pakikipag-away at sa halip ay mag-focus na lamang sa sarili nitong pagsasanay. Nang magreklamo ang nakababatang kapatid na ang isang tunay na kampyon ay hindi dapat sa pangalawang pinakamagandang villa, kalmado ngunit matatag niyang sinabihan ang bata na kung gusto nito ay pumunta ito roon at agawin iyon ng mag-isa. Pagkatapos noon, nag-log-in ang nakatatandang kapatid sa laro upang maghanap ng makakalaban. Subalit sa mismong ikalawang lumitaw sa kanyang matchmaking screen ang napakagagong username ng kanyang kalaban na I Love Long Legs in Black Stocking, tuluyang nagdilim ang mukha ng kampyon sa matinding pagkadismaya at pagkamuhi sa mga ganoong uri ng manlalaro.